Kaugnay pa rin ng banggaan ng dalawang barko sa Cebu City, makakapanayam natin live via phone patch si Philippine Coast Guard spokesperson Commander Arman Balilo para sa disaster update. Magandang umaga po, Commander Balilo. Good morning, Vivian, Audrey. Magandang umaga po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Yes sir, kamusta na po ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard? Sa ngayon po, sa pagkakaalam ko ay nasa retrieval operations na po kayo. Hindi naman, Vivian, tuloy pa rin yung ating search operation at ngayong araw ay nakatakda uling galugarin ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard, AV, ng mga tauhan ng mga Central Command ng AFP, yung bahagi pa ng karagatan ng Cebu, no? And ready yung mga choppers na magkakaroon ng air surveillance pa rin. At yung ating mga surface search, yung mga barko, magpapatuloy pa rin yan sa paghahanap. While yung mga divers will continue their diving operations para tingnan pa yung mga kabina ng barko kung may mga natrapang mga tao. Sir, ano na po yung pinakahuling bilang natin o pinakahuling tala po ng mga nasawi, mga nakaligtas po at mga hinahanap pa? Even 39 yung konfirmadong na nakuha na natin o na count na casualty. 81 pa yung hinahanap at sa huling tala ay 750 na yung kabuuang rescued na pasahero. Sir, ano pa po yung mga tsansa na makikita pa po natin itong mga nawawala? Well, ang bottom line dito may account natin kung buhay man sila o hindi na. Ang importante dito para kahit sa mga pamilya nila at dito sa trahedya mismo magkaroon ng closure, sisikapin natin na mahanap pa natin lahat ng mga pasahero. Sir, kamusta naman po yung investigasyon ng Coast Guard tungkol dito sa paglubog nitong MV St. Thomas Aquinas? Ano po yung naging pagkakamali? Bakit po nagkaroon ng ganitong insidente? Vivian, ang focus ng Philippine Coast Guard at lahat ng asihensya ay yun po munang rescue operations. Pero si Secretary Abaya, nung nakakatapat doon, butos na siya na magkaroon ng investigasyon dito sa insidente. Ang tasking ay binigay sa Marina at sa Philippine Coast Guard para pangunahan yung investigasyon at yung mga bagay na kung sino nagkamali at yung mga factors na maaaring i-consider katulad ng weather, yung human error, lahat yan pag-uusapan sa investigation once na nag-convene na yung Board of Marine Inquiry. Bale, sir, kailan po magko-convene itong Board of Marine Inquiry? Nasabihan na, may directive na ni Secretary Abaya si Rear Admiral Tuason, siya ang manguna sa Board of Marine Inquiry. Baka ngayong umaga ay magkaroon ng composition. It will be represented by the private sector and of course by Marina and the Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority. Anytime soon, pwede na siyang mag-convene and habang siguro yung search and rescue operatives ay nagpapatuloy dun sa area, sila naman ay magsisimula na magkalap ng ebidensya. Bali, nakausap na po ba natin yung mga kapitan ng dalawang barko? Yes, nakausap na sila ni Commodore Melad at ng Coast Guard Station ng Cebu. At may mga initial na pagtatanong na ginawa pero hindi pa natin ito masabi sa publiko sa ngayon sapagkat may investigasyon na nga nagagawin. How about yung mga witnesses, sir, yung mga pasahero? Ano po yung kanilang naging accounts regarding dito po sa nangyaring aksidente? Meron na kami mga nakuhang mga accounts sa pasahero kahit yung mga sea marshal natin, Vivian, na kasama sa area. Ang statement lang nila ay, of course, yung nabangga yung barko na sinasakyan nila. And ang magiging mga material na mga witnesses dito, of course, yung mga crew ng barko at yung kapitan. And of course, yung mga records ng barko na yun ay consider pagka nagsimula ng investigasyon. Sir, napag-alaman po natin na itong MV St. Thomas Aquinas ay 40 years old na. Posible po bang factor din ito kung bakit agad siyang lumubog nung siya po ay binangga? It could be, pero pwede rin hindi, no? Malalaman natin yan. Bagamat sabihin na natin medyo yung barko ay medyo may edad na. Pero kung ito naman ay palaging minimaintain at talagang maayos yung kanyang operation, well, titingnan natin mabuti yan. Do you think po na dapat, hanggang ngayon po ba, are we allowing yung mga matatandang barko na maglayag? Or do you think it's about time na magkaroon po tayo ng batas or rule na pag po masyado ng matanda yung barko ay wag na po munang paglayagin? Pwede natin i-consider yan. Pwede tingnan ng
makers, Vivian. Ang Marina ang nagbibigay ng prangkisa dito sa mga barko and kami naman po ay nagpapatupad lang kung meron ng prangkisa ito at ang assumption nito ay nakakomply ito sa mga safety standards at fit ito para maglayag. Sir, also base po dun sa manifest nitong MV Thomas Aquinas, mas marami po yung kanilang sakay kumpara dun sa kanilang ini-record. Although, alam naman po natin na yun pong number na ito ay mas mababa pa rin dun sa maximum allowed passenger. Meron po ba kayo nakikitang any irregularity po dito? Tinitingnan namin yung ganong aspeto nung sa Master Out of Safe Departure kasi ang isang barko at ang kapitan kailangan na i-declare niya yan sa Philippine Coast Guard kung ilan yung tamang sakay niya. Alam mo noon na iniisip namin wala na kaming problema dito sa mga malalaking barko sapagkat may e-ticketing system dito pero realize namin na nung inahanap na namin yung listahan ng pasahero may mga discrepancy pa. Although later on ay paliwanag naman nung tugo yung mga discrepancy, no? Lalong-lalo na doon sa mga infants na hindi naman kinount. So, titignan natin mabuti yan. Pero ngayon, fixed na sa 870 yung lula ng barko, 754 ito pasahero at 100 ay mga tripulante. Sir, ito pong MV Sulpicio, bale, hindi po ito yung unang pagkakataon na na-involve ang isa pong sasakyang pandagat ng Sulpicio Lines sa mga ganitong aksidente. Ano po ba ang ginawa ng Coast Guard regarding this? Well, sa mga aksidenteng dinaanan itong Sulpicio, nag-undergo naman ito ng proseso at dininig lahat ng panig nila at ang alam ko yung huling aksidente nila ay dinidinig pa ng korte yung mga apila nila sa Supreme Court. Sir, dito lang po sa oil spill, nagkaroon po ba ng oil spill gawa nitong insidente? No. Yes, we have report of oil spill already, Vivian. 11 barangays yung reportedly affected. Ang laman kasi nitong Aquinas sa 120 liters of oil, merong bunker yon, may 20 liters ng diesel at may 20 liters ng lube oil. So, yun ang pinangambahan natin at ang pagbabantayan natin mabuti. Dumating na din ngayon lang, no, Vivian, yung BRP Pampanga na may lulang mga oil spill containment equipment at yun ang tututok naman doon sa ating oil spill problem dyan sa area. Bale, sir, bukod po dun sa retrieval operation, meron din po kayong mga tao na nakalaan po dito sa pag-control ng oil spill. Yes, so yung natasan ni Rear Admiral Isorena, yung isang barko namin na tumulak dyan, bukod sa may mga dalang additional divers, may mga dala siyang mga marine environment protection personnel. Sir, gaano po ba kalawak itong at ano naman po ang hakbang ng Coast Guard para po maiwasan yung mga masasamang epekto po nito? Hindi pa natin na-assess, Vivian. No? Ngayon pa lang sila magkakaroon ng assessment at yun nga yung pakay din ng chopper para matignan yung buong oil spill sa area at ma-quantify at makapag-recommenda ng proper measures para ma-prevent ito. But initially, kahapon, nag-spray na ng dispersant yung Malayan tugboat na hinar ng Aquinas. And today, kung kailangan mag-oil spill containment, katulad ng paglalagay ng oil spill boom, gagawin natin yan. Panghuli na lamang, Commander Balilo, nagsisimula na naman pong dumating ang mga bagyo dito sa Pilipinas. Gaano po kahanda ang Coast Guard para asistihan ang ating mga kababayan? Oo nga, Vivian, medyo tali ang mga kamay natin dito sa mga nangyayari, no? Nakaprepare po ang Philippine Coast Guard at yung mga tauhan naman namin, bagamat nagpadala tayo ng maraming tao ron, nagpahiwa naman si Admiral Isorena ng sapat na bilang para kung sakaling merong kailanganin na tauhan para tumulong po sa mga rescue operations dito sa Manila at sa Luzon ay nakahanda po tayo. Okay, maraming salamat po, Philippine Coast Guard spokesperson Arman Balilo.